ipaliwanag natin to. Parang ano, para sinampal ng grabing mga sila ng Panginoon sa mga Pariseo, sa mga eskriba. Siyempre, mga taong naroroon na mapagpaimbabaw. Tanungin ko lang kung papipiliin nyo, ano bang ninyo, yung maganda kayo o pero mas ugali nyo, o pangit pero maganda ugali, ang piliin nyo? Kaysa yun ang Diyos yun. Ano? Magandang tsura, pero pangit ugali. Ayaw? Pangit, maganda ugali. Gusto nyo? Okay ba yun? Yes or no? Sabi ko yun ang pipiliin nyo eh. Ako pipiliin ko papo, kahit masama ugali ko. Alam nyo kung ba, pwede naman ako magpakabait eh. You know, interior life is very important when it comes to our spiritual life or spirituality. Ito yung laging parang naging argumento sa mga paseo, mga eskriba, sa mga dalubhasa sa kas, no? Yung kanila nagiging mapagpaimbabaw. Alam nyo, napahirap talaga na gahanan tao, no? Kasi hindi mo talaga makikita yung ba niya, no? Magdaling makita yung panlabas. Mas maganda, maamo ang para sa bait yung tao na yon, nasa kalooban niya. Tamang-tama ngayon, ang tema natin ay Maria, inang maamo, no? Okay. Yung pagiging maamo po, that is an interior life. Pero yung pagiging maamo ng mukha, yan ay galing din sa kalooban ng tao. Kaya sinasabi ko kanina, pag maamo ang mukha, dapat maamo talaga ugali nun eh, no? Pero pag maamo yung mukha pero sama yung ugali, di ba? Hindi nagmamatch. Well, lahat naman ng nasa loob natin, labas din yan. Kapag talaga maamo ang kalooban, yung maamong mukha ay mapapalitan talaga ng masamang mukha. Nais kong sabihin mga kapatid, yung kalooban na ay laging napakahalaga sa ating buhay spiritual. Na ito po dapat po lumabas ito sa ating buhay. Sabi ko kanina, mahirap makita talaga yung kasalanan ng tao. Makikita natin yung labas, pero alam nyo, lagi yung panloob lalabas naman sa mukha ng tao. Ang maamong po ay lumabas sa maamong mukha. Okay? Pero siguro kung hindi man mag-aamo natin, our interior life, the purity of our interior life will naturally come out in the end. Laging lalabas siya, no? Sa huli talagang pahalagahan natin yung kalooban ng tao. But just this thing, kaya ako sinabi kanina, pipili ko maging gwapo pero mas ugali. Dahil pwede ako magpakabait. Yan ang gusto ni Jesus, no? Pag hinahamon niya yung mga tao na mababaw, on the other way, that Jesus is inviting them to change. Kasi pwede naman talaga silang magbago kung maintindihan nila na ang kanilang ginagawa ay maling-mali at malayo sa loob ng Diyos. Kapag naunawaan nila na ang ginagawa ay hindi utos ng Diyos kundi pansarili lang nila. Yan yung ginawa ng mga Pariseo, ng mga eskriba. Okay? Ang sinusunod nila, yung utos na ginawa nila, hindi na utos ng Diyos. Kaya sinasabi yun ng ating Panginoon para maintindihan nila at baguhin nila ang kanilang ugali. Of course, they always change their attitude. Alam niyo, minsan sa mga tao, kailangan lang magsabi na mali ka,
Yung panahon ng Panginoon, wala namang magsasabi sa yan eh. Siyempre, takot yung mga ordinaryong mga Pariseo sa mga eskriba. Takot sila doon. Sila ay mga pangunahing mamamayan ng lipunan. Kumbaga natin, yung mga congressman, mayor natin, di ba? Alam mo sabihin natin, mayor, sama ng ugali mo, di ba magawa, di ba? Siyempre, court, di ba? Okay, kahit sa chairman na, di ba, parang hirap naman sabihin, chairman, mali ginagawa mo eh. Di ba? Parang, hindi masabi. Nobody will tell them. So here comes Jesus telling them, magpagpaipo kayo. Gawin yan, baguhin yan. And of course, they can always change. Ano po ang sinasabihan yan? Pwede naman tayo magbago. Alam nyo kung gwapo kayo o maganda, pangatawan nyo bakit hindi pa maganda ugali natin? Diba? Hindi na lang kulang eh. Para naman hindi masayang yung kagandahan na mukha na binigay ng Diyos. Sabi nila, pag maganda ka, karapatan ka magmita. Totoo ba yun? Hindi. Pag maganda ka, dapat maganda rin ugali mo. Ngayon, kung di ka naniniwalang maganda ka, di mag-sungit ka. Di ba ay naniniwalang maganda kayo? Kung magsungit kayo dyan. Ako, naniniwala ako. Sorry. Gwapo ako, kaya nagpapakita ako. Ganon. Di ba? Well, that let our interior life, no, becomes so natural and obvious in our exterior life. Ngayon, kung hindi ako, okay, sige, mata ko yun na yun, magpapakait na lang ako. Di ba, wala pang pupuntahan, magpakabait talaga. Ang ibig sabihin, doon tayo tinuturo ni Kristo. Hindi makikita ng iba yung kabaitan mo. Mahirap makita kung sino sa inyo mabait. Pero laging makikita na sa puso natin, pinapalaga. Kaya nga, anong binigay sa akin ng Diyos na itsura, really, at the end, doesn't matter, mahalaga, kailangan maging mabuti ako sapagkat napakabuti ng Diyos. Minahal ko ng Diyos. Amen?